Matapang ang takot sa kubong ito na nasa gitna ng laot sa bayan ng Lavezares, Northern Samar. Nung may natagpuan ditong patay. Nakaangat na yung ulo, may nakalabas na konting laman. Pero ang mga aswang sa Lavezares hindi raw lumilipad, kundi sumisisid sa dagat. Kapag gutom na po sila, doon nila kinakain yung kapwa nila. Gamit yung mga galamay niya, kinakabkab niya yung laman, tapos sinusubo niya sa bunganga niya. At ipinagtapat ni Fremelin, siya raw mismo ang nag-aalaga sa mga ito. Sinisigurado lang po namin na yung mga alaga namin, hindi sila gutom para hindi sila magkainan. Pero bago nyo raw salakayin si Fremelin, may gusto munang linawin. Ang inaalagaan daw niyang aswang, hindi yung mula sa mundo ng kababalaghan, kundi isang klase ng lobster. Reddish brown, dark green o halos itim ang kulay nito. May puting spot sa katawan, napakahabang antena at napalibutan ng tinik-tinik o spines. Ang scientific name nito, Panolirus penicillatus. At ang tawag dito ng mga tiga Northern Samar, aswang lobster. Tinawag talaga silang aswang dahil yung itsura daw nila parang mas nakakatakot. Dito sa kanyang payag o kubo, ikinoculture o pinaparami ni Fremelin ang mga aswang lobster. Nagsimula po kami nitong 2024 pa lang dahil yung uncle ko po, meron siyang culture dati ng lobster. Ang mga pinapalaking lobster ni Fremelin, mga huli ng maninisid na si Jerry. Gaya ng mga kinatatakutang aswang, gabi rin daw naglalabasan ang mga aswang lobster. Dalawang kamay ang ginagamit namin. Mas mabilis pa kaysa sa galaw niya. Minsan nasasaktan kami kasi tumatagos yung haba ng tinik niya sa kamay namin sa guwantes. Ang mga nahuli niyang aswang, ibinabagsak sa payag ni Fremelin. 6 na buwan itong ikinoculture ni Fremelin bago ibenta. 950 pesos kada kilo. Yung mga tao po na gustong makatipim ng lobster na hindi po afford yung tiger lobster, mas madalas nilang binibili yung aswang lobster. Kung ang mga aswang takot sa bawang, ang aswang lobster masarap daw isawsaw sa buttered garlic sauce. Manamis-namis po na may konting alat. Dito naman sa isla ng Araceli sa Palawan, ang grupo ng mangingisdang si June sumugod sa dalampasigan gamit ang kanilang tegbek o panusok. Meron daw kasi silang tutugising wakwak. Ilang sandali pa, na-corner na nila ito. Ang wakwak palang tinutukoy ni June, hindi yung nangdadagit na nilalang, kundi klase ng sandworm. Yung okok sa amin kinakain. Yung okok na yung iba, siya nangangain ng tao. Sa buhangin, sa ilalim ng dagat, nagtatago ang mga wakwak. Kaya para mahuli ang mga ito, sumisisid si June para hanapin ang mga butas kung saan ang mga ito naglungga. Parang may tulok lang siya, tapos may hukay siya. 3 piraso, minsan 4 sa gitna. Doon mo siya tusukin. Ang butas, tinusok ng tegbek. Hinukay at saka hinilap paangat ang wakwak.
mahirap makunin yung wakwak. Yung panghinga mo ba, tinitiis mo sa ilalim ng dagat para makuha mo lang. Pagkuha namin sa dagat, hinihiwa namin, pinapalabas yung buwangin. Kaya tinawag namin wakwak. Ito na po yung nakuha namin wakwak. Mahirap hanapin. Ang mga nahuling wakwak ni June na ibibenta niya ng 350 pesos kada kilo. Pwede itong kaining hilaw. Sarap! Pero si Jenny Lynn na nagtitinda ng mga ihaw-ihaw, ginagawa itong wakwak Q. Bili na po kayo, bili na. Medyo yung kawig sa baboy. Lumilipad naman daw ang isip ng mga napapadpad sa karinderya ni Sheila dito sa Lucena City sa Quezon. Ang kanya kasing bestseller, abot langit daw ang sarap. Pag nagluto ako talaga niyan, hindi inaabot ng hapon. Gayong ang main ingredient nito, nakakatakot ang pangalan. Pakpak ng demonyo. Pero hindi raw ito galing sa kinatay na kung anong elemento. Ang pakpak ng demonyo kasi, tawag nila sa dahon ng balinghoy o kamoting kahoy. Kakaibang hugis po kasi yun eh. Parang pakpak. Naiilang talaga ako. At sabi ko nga, baka mamaya sabihin ako laging simba ng simba. Tapos yung salitain ko naman yun. Tapos yung pantinitinda ko. Ang paboritong luto ni Sheila sa mga nabibili niyang pakpak ng demonyo, ginataan. Pinilian muna niya ang mga dahon ng balinghoy. Pag maliliit, madaling lutuin at saka hindi siya ganun kapait pa. Hinugasan para matanggal ang mga dapula o yung mga insekto na kadalasang kumakapit sa mga dahon. Pagkatapos, pinakuluan sa loob ng 10 minuto. Pipigaan na po siya para mawala yung pakla po niya. Iginisa sa luya, bawang at sibuyas. Hinaluan ng gata Kagaya ng sardinas, pampalasa. at saka nilagyan ng sili. 30 pesos kada serving. Nakakademonyo po, lalo po pag pinipisa po talaga ang sili. Mayaman ito sa carbohydrates, fiber, mataas ito sa cyanogenic compounds. Ito ay toxic compounds no, na kapag hindi lutong-lutong mabuti yung kasaba o balinghoy, maaari itong mag-cause ng pagkasakit ng ulo, pagkasakit ng tiyan. Nakakapanindig balahibo man ang tawag sa mga inihain naming pagkain. Kapag naman daw tinikman, tsak na sa sarap, kikilabutan ka. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Naharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng panguki, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapalingin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvia mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.